Hello po muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan mga kababayan, samahan niyo po muli ang inyong lingkod para po komentuhan po kayo at magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Kahit saan masulok tayo ng bansa o mundo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, wala na pong tigil mga kababayan, talaga pong talagang pinagtatanggol na po. Lalo po ang mga vlogger ngayon ay busy po sa pagtatanggol po sa kanilang mga inaamo o sinasabi yata nagpapasweldo sa kanila. Talagang pilit po nilang itinatama ang pinasabog po ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Duterte at ibinabalik po nila na ang mali ay ang Duterte. Ang tama ay ang administrasyon, ang mga congressman, ang mga senador, ang tama mga tambay. Pagdating dito sa mga vlogger na ito, at meron pa pong abogado rito mga tambay na pilit itinatama ang natutuklasan po natin, ginagawa po sa kaperahan po natin. Ayon na mismo yan sa Vice President na 2 tao lang ang kumukontrol ng ating kasalapian mga katambay. Pumuputok na po. Lalo yung ginawa po nila sa Bicameral Conference Committee Report o yung tinatawag na BICAM. Diyan po nagka-problema na malaki na pinasabog po ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Duterte na napakaraming blanco. Pakinggan po natin ang balita at ito po ay pumutok na po ito sa mainstream media nung nakarang araw lang po. Pero hindi po nila ito tinatantanan. Itinutwist pa rin po nila. Itinatama pa rin nila dahil nakakakuha po sila ng kakampi yata mga senador na nagsasabing wala raw po silang nakita na blanco mga katambay. Ayon po. At ito po ang pinipilit nilang tama. Ang pinipilit nilang tama itong mga sinasabing mga senador at pinipilit nilang mali at napakamali at sinungaling daw po at fake news ang dating Pangulong Duterte at si Congressman Ungab mga kababayan. Ibang klase. Pakinggan po natin ang balita mga katambay at komentuhan din po natin yung sinasabi po ng mga vlogger na hirap po nilang ipagtanggol na ngayon at ituwis at itama mga tambay ang BICAM report mga tambay. At yan po ay hindi nakikita ng mga Pilipino yan. Hirap na hirap po yan. Ito pa, pakinggan po natin ang balita. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 National Budget na may mga blanco. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Nakatutok si Jonathan Anda. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 National Budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang 1 linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa 1 oras bago ito sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara.
Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumiti sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks. So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM tsaka yung Pangulo. pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanko sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanko. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parate. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Wala akong nakita na blanko. Wala akong nakitang blanko whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanko sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Para sa GMA Integrated News, yan po, napakalinaw po ng report po. At mismo, pati po ang Makabayan Black na si Manuel ay nagpatotoo po sa hawak na dokumento o pinakita po ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Duterte. At paano naman po ipagtanggol po na nagpapakatanga po yata at nagpapakabobo yata at nagpapakagago mga kababayan? Kung paano naman po nila ipagtanggol? Unahin po natin ito mga katambay. Unahin po natin itong isa. Ito, may abogado po yata mga katambay. Tingnan po natin itong isang abogado mga katambay. Mayroon po siya rito nga sinasabi. Yes, hello. I-pass forward po natin ang sinasabi po na abogado mga katambay. O the 2025 General Appropriations Bill. I voted yes to the Senate version of the 2025 National Budget because I was confident that this budget would provide sufficient funding for our most critical and life-saving programs. Okay? However, the BICAM version of the national budget is deeply concerning because it drastically reduces funding for essential sectors like public health and education. Diba? Anong isang issue niya? One of the most alarming changes in the BICAM version is the zero state subsidy in the 2025 for PhilHealth. Okay, so isa yan. Okay, yan na tungkol sa PhilHealth yung una niyang issue. Ito pa. Okay, dito pa rin especially, ang sabi na nila, itong BICAM is walang transparency. Pero, again, ang tanong natin, papayag ba sa kadami-daming umate ng BICAM conference, papayag ba sila na ganun? Di ba mapapahamak sila kung nakablanko yun? Diba? Sabi nga ni Congressman Ungab, wala ka na makukuhang BICAM report. Yung final version. Diba? Pero nakakuha daw siya through email. O, kanino galing? Another question yun, diba? Kanino galing? Authentic ba yan? Yun pa rin yun, diba? Doon pa rin papasok yun. Authentic ba yan? Ayan, Kasi lumalabas yung ibang mga senador, dinideny nila. Diba? So, speaking to reporters in an ambush interview, Senator Sherwin Gatchalian said the chairman of Finance would not sign the bill if it had missing provisions.
Kaya minsan mag-iisip, totoo ba? Totoo ba na binalangko nyo to? Kadami-dami nitong pinakita nila dating Pangulong Duterte at saka ni Congressman Ungab. Yeah, mga tambay, ang sabi po ni Atty. Claire, ayon po sa kanyang vlog, ay talagang wala po siya nakikitang ginawa pong anomalya ang ginawa po ng mga mambabatas, lalong-lalo po ang BICAM, mga tambay, ang grupo ng BICAM, sa nakikita niya kasi napakahirap daw po dahil magkakaproblema raw po ang mga congressman kung ito'y ibablanko nila, mga katambay. Ayon po kay attorney, mga katambay. Pakinggan naman po natin yung isang napakatalino po, mga kababayan. Dahil nakita naman po natin si Sangkay, dire-diretso po, ginawa po tanga. Mga tambay, dito po ang sabi po ni attorney, ang sabi po, mga senador, sinabi na bang sinungaling? Isinungaling daw ba si Duterte? Sabi raw po. At dito naman po, ang sabi naman po dito ng napakagaling na vlogger. Ito, pakinggan po natin ang sinabi naman po ng isa po. Ito pong napakagaling. Ito, lalong nalubog daw po si Digong Duterte sa sinabi ng mga senador sa BICAM report. Nalubog daw po lalo. Babalikan lang natin, mga Kojero, itong update dito sa kapekean ng General Appropriations Acquisition nitong ni Rodrigo Duterte. Etong kapekean. Kapekean daw po, sabi ni Jared. Kapekean daw po ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Dito po sa sinasabi po niya, mga tambay. Kapeke daw, ibang klase. At ang pagsisinungaling ni Rodrigo Roa Duterte peke na raw at pagsisinungaling pa raw po ni dating Pangulong Duterte. Dito po sa napakatalinong gago, mga tambay. Ito po napakatalinong gago. Nagpaagago na po yata, mga tambay. Sumobra na po yata ang hangin yata sa ulo. Naging sobra-sobra na po yata. Nagpaagago na. All sa BICAM report. Alam niyo, nakakatawa, mga Kojero. Marami yung nagsasabi na ang sabi ng iba, hindi naman sinabi ni Digong na yung gaang may blanco yung BICAM report. Ano ba yan? Mali yung sagot ni Bongbong Marcos, bla 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 bla. Alam niyo, nakakatawa doon. Pag tinanong mo yung mga nagsasabi ng ganong salitaan, pag tinanong mo sila, ano yung BICAM report? Hindi nila alam. Tingnan mo, ginawa pang bobo. Ginawa pa niyang tanga. Ang sinasabi niya, pag daw tinanong, hindi raw alam po kung ano ibig sabihin ng BICAM, di ba? Yung Bicameral Conference Committee Report. Yun ang sinasabi niya, mga tambay. Ginagawa niya pong bobo. Ito po, patama po ito doon sa kanya kinukutya, mga tambay. Mukhang pinatatamaan niya kaya si dating Pangulong Duterte rito. Legit. Marami akong hindi nakakaalam ng BICAM report. Ibang klase. Napakatalino, no? Napakatalino. Marami yung hindi nakakaalam kung ano ang BICAM report. Simple lang naman o yan. Ang BICAM ay short for Bicameral Conference. Bicameral Conference. Ano ho yung Bicameral Conference? Ito po ay ang pag-uusap o ang meeting sa gitna ng Kamara de Representante at ng Senado. Sa pamamagitan po ng Bicameral Conference, mga Kojero, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng Senado at ang miyembro ng Kamara na pag-usapan ng kanilang mga bills na ipinopropose. May sample din, meron pang isang conference na kasama din ng Presidente, Office of the President. Yung LEDAC. Hindi parte ng Constitution yun, pero it is a group, legislative, something, kung saan nag-uusap ang executive at ang Kongreso sa kanilang mga priority bills. So, ganun ho yun. Ganun ho yung bicameral report. Ngayon, may update. Anong bago? Meron ho mga miyembro ng Senado na nagkomento tungkol dyan. Ang pinakapangit at ang pinaka-nakakabobo, Tama natin, mga tabay. Yung sinasabi niya po, para po doon sa bill. Sa bill, sinabi niya, yung bicameral, yung conference committee,
Ginagawa raw po yun ng mga nagjo-join po dito ang BICAM para sa mga bill sa batas. Pero hindi naman yung pinaliwanag na ginagawa rin po itong BICAM para po sa budgeting, sa pagbabudget po. Kailangan din po ng bicameral conference committee. Kailangan po ng report. Di po ba? Para po makagawa po sila ng General Appropriation Bill o GAAB o GAB. Para po ito, pag ipinasa na po sa Pangulo, ay magiging gaan na po ito. Ano po to? Yung General Appropriation Act. Di po ba? Hindi niya po sinabi yon dahil pera po yon. Hindi niya sasabihin yon. Dinala niya lang po at ginagawa pong tangat bobo. Ginagawa pong tangat bobo ang kanyang mga followers, mga tambay. Ginagawa niya tanga. Mga tambay, dinadala mo sa bill, sa ginagawang bill, mga tambay, ibang klase ka. Hindi ba bill din ang ginagawa doon para maisabatas ang pera? Bakit hindi mo ginawa example ng pera? Ibang klase ka. Yung sinabi ni Amy Marcos. Ang pinaka-nakakabobo, mga kotsero, yung sinabi ni Amy Marcos. Puntahan ngayon natin yung kanyang sinabi. Ito yung sinabi ni Amy Marcos. Ayan. Okay. Sabi niya, the tale of two budgets. Ay, wait. Ayusin ko lang itong aking ano. Ba't ako nasa gilid? Wait lang. Ayusin lang natin itong ano ko camera ko. Ba't ako nasa gilid? Sagad na sagad naman ako sa gilid. Ayaw yata ako igitna ng sarili kong computer. Ay, wait. Ayan. General Appropriations Bill. Ngayon, kaya nga mga kotsero, nakakatawa na ang batikos na lang ngayon kasi wala na, naipit na yung mga Duterte supporters Naipit na sila doon sa usapin ng ng GAA at BICAM report. Kasi ang kututuusin naman pala, kung ang pagbabasihan mo ay ang batas at ang tunay na dokumento na dapat mong pagbasihan ay yung batas, wala akong mali. So ngayon, ang pinagtatanggol na lang nila is yung BICAM report. Sino po ba paniniwala natin? Yung mga congressman, yung mismo kalaban ng mga Duterte, si Manuel. Hindi po pwede yun. At ang hinahanap ni Manuel, kung hindi ka ba gago, tanga, bobo, ginagawa mo kaming tangat bobo, pati followers mo. Hindi po pwede yun. Kaya nga sabi ni Manuel, ni Congressman Manuel, kailangan malaman yung pumirma. Sino ang naglagay doon sa mga blanco? Di po ba? Sa mga blanco. At pati ang Senadora Amy Marcos ay alam din niya paano siya pipirma kung blanco, kung may mga blanco. Itong mga senador na sinasabi na wala raw po silang nakitang blanco, baka iba nakita nila, mga tambay. Baka iba nakita nila. Ibig sabihin, mga tambay, dahil sila po hindi nakakita pero marami nakakita. Katulad po itong isa si Jared, ginagawa pong tangat bobo. Pati po si Senadora Amy ay isang senador at siya mismo ang naka-encounter at siya mismo ang nasa BICAM, ay ginagawa po niyang tangat bobo ang senadora. Ang senadora po ay kapatid ng kanyang inaamo, mga tambay. Ibang klase, no? Tingnan naman po natin to isang babae, mga tambay. Ganon din. Ibang klase. So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong. So, ngayon nga po mga minamahal, naiipit si President Bongbong Marcos dito. Although, alam naman natin na napaka-transparent at mayroong hinahawakang accountability itong si PBBM dahil makikita naman natin doon sa website ng Department of Budget and Management na wala naman talagang blanco doon and pawang, paninira, character assassination, yung ginagawa ni PBBM. Pero still, gusto ko lang paisa dito sa mga senador na pumirma. Ipakita ko na lang yung mismong picture. Diba? Yung pumirma ng final version ng 2025 national budget. Binabasa natin, mga minamahal. Diba? BICAM approves final version of 2025 national budget. Nandyan si Senator Risa Ontiveros. Nandyan si
si Ma'am Cynthia Villar. Nandyan si Jinggoy. Nandyan si JB. Pero dito palang debunk na sila eh. Ulitin natin. Ulitin natin ha. Kasi ano yung sinasabi nila? May pinirmahan daw na blanco si PBBM. Kung kaya parang leading into corruption nga daw. Kasi ito nga yung branding sa kanya, di ba? Oh, tingnan nyo, isa pa itong bobo. Isang nagpapakagaga, mga tambay. Sinabi pa ni dating Pangulong Duterte na may pinirmahan na blanco si Pangulong Marcos. Meron po ba? Kung hindi ba, gagot ba? Bobo rin itong babae na ito. Sino ba to? Si Alicia nila. Napaka-bobo. Nililigaw po ang kanyang mga taga-sunod. Ginagawa po tangat bobo ang kanyang mga followers. Itong si Alicia. Mga tambay. Nakita po natin, isang kumpas magmula po kay Sangkay. At ito naman po, may abogado. Merong napakatalino pa sa dating Pangulong Duterte. Mga tambay, matalino pa kay Senadora Amy Marcos. At ito naman po, napakatalino pa rin po. At sobrang talino po at pinaniwalaan pa po. At tiwalang-tiwala po siya dahil nahandun daw po si Senadora Cynthia Villar at si Risa Hontiveros, si Jinggoy Estrada, ang mga senador, at yung sinasabing si kapatid, si JB Ejercito, mga tambay. Yan po. At syempre po, nahandyan din po yung sinasabi po nila na si Senadora Villanueva at si Senadora Gatchalian, mga tambay. Ibang ipit na po kasi sila. Ipit na mga babayan. Ipit na po ang mga senador dahil napakarami na po nilang issue pagdating po sa pera, di po ba? Nag-umpisa po lahat yan nung matuklasan po ang issue po ng sinasabi ugat daw po ng korupsyon. Nung matuklasan yan unang-una ni Sasot Rogandos ang ating kaperahan sa ginagawa dyan sa institusyon ng Senado at Kamara. Di po ba? Pinasabog po ni Sas yan. At dyan po nagalit ng gusto ang dating Pangulong Duterte. Ano sabi sa mga institusyon na yan? Ibalik tanaw natin. Mga rotten, worse, pinakabulok, pinakakorap na institusyon daw yan, sabi ni dating Pangulo Duterte. Mga ilang taon na nakakaraan, mga tambay. Last year, pumutok yan. Di po ba? At nagkasunod-sunod na po. At dyan din po natuklasan ng ating Vice President ang laganap na korupsyon po dyan, di po ba? Ayon po sa Vice President, kontrolado lang po ng iilang tao ang pera ng Pilipinas. Pera ng Pilipino, kontrolado nila. Di po ba? Pati ang First Lady, pinaputok din po ng Vice President na kumukuha ng pera sa taong bayan na wala naman daw po itong mandato at katungkulan. Di po ba? Napakarami niya po pinasabog dyan. Pati po ang kanyang hinawakan DepEd ay nilagyan po ng isang damukal na extraordinary na how many billions na extraordinary na wala naman po sa kanyang proposal budget nung time na siya ay nanunungkulan. Napakarami po pumutok dyan. Ngayon, ito na po. Pumutok na naman po. Pera na naman. Dito po ang ginawa po sa ating 2025 national budget, mga tambay. Pero ang mga vlogger nila, ang mga vlogger po, tagapagtanggol po nila, dahil na-i-vlog na po natin yung isa, na talagang hirap na hirap po ipagtanggol at talagang ipinipilit po dito sa sinasabing GAA, ito po nga General Appropriation Act na pinirmahan ng Pangulo na wala. Malinis. Wala dyan. Sinasabi ng isang babaeng gaga at tanga at nagpakabobo na dahil yata sa pera. Pinipilit. Yung pinirmahan daw ay wala, malinis. Kaya pilit po nilang kinukutya ang dating Pangulong Duterte na talagang lumulubog na sa kumunoy. Masasakit na salita ang binibitawan nila sa dating Pangulong Duterte na talagang kung ano-ano po na salita. Lalo po yung si Jared, ibang klase po. Napakatalino po. Ginagawa pang tanga ang mga tagasunod niya. Hindi raw ba alam kung ano ibig sabihin ng BICAM? Mga tambay, itong Bicameral Conference Committee Report na ginagawa ng Kongreso at Senado at doon niya pa dinala sa mga magkakailangan nilang BICAM, itong Conference Committee Report para po sa mga bills na kanilang ipapasa. Hindi man lang nila nilagay at hindi man lang niya sinabi na pasama pera doon sa kailangan nilang pag-usapan kung saan nila ilalagay ang mga pondo natin. Di ba? Taon-taon
At ang malaking tanong dyan, ipit na ipit, ano? Pati po ang isang abogado mga katambay. At ang isang ang dating Pangulong Duterte at si Congressman Ungab na napakalaki ng concern sa ating kaperahan. Pero itong mga tao na ito, may abogado, walang ka-concern sa pera ng bansa. Wala silang pakialam. Di po ba dapat hinihimay talaga natin yan? Dahil ano sabi po, pati po ang mga congressman dyan, ano sinasabi? Walang transparency yan. Yung ginagawa po nila, itong BICAM. Wala po ito. Hindi po ito nakikita ng mga Pilipino. Di po ba? Yung final report nila ng BICAM. Kung ano po ang ginawa nila dyan. Di ba? Kahit sabi mo napakarami yan. Kayang busisi ng mga Pilipino yan. Pag ginawa mo po yan, kamukha ng ginagawa po ng GAA tapos ng DMB. Di po ba? Naka sa website na pwedeng silipin ng mga Pilipino, di ba? Pero pagdating dito sa mga congressman sa BICAM, nada. Buti nga nakakuha. May mga hawak, pati ang GMA7 nabigyan ng kopya. Di ba? Pero hindi po yun yung original, mga copy lang po yun. Kaya kinu-question ng isang abogado na totoo ba yung mga hawak ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, di ba? Kinu-question. Dahil hindi rin naniniwala ang abogado na si Claire Castro di umano, hindi siya naniniwala sa mga pinasabog at sinabi ni dating Pangulong Duterte. Mas naniniwala po yata sige Attorney Claire dito sa mga politiko na may issue na ang kanilang institusyon. Napakarami ng issue pagdating sa pera ang kanilang institusyon. Hindi po kaya sila nagiging gago at bobo, tanga na? Wala na silang pagmamahal sa ating bansa, lalo sa ating kaperahan. Mas pinaniniwalaan nila ang mga politiko na mayroong issue ng mga korupsyon di umano. Di po ba? Ang mga departamento nila, ang kanilang institusyon, laganap sa mga natutuklasan po ng taong bayan ng mga pera na hindi maipaliwanag. Yung mismong institusyon nila, pinaniniwalaan ng mga vlogger na ito sa isang abogado na yung institusyon nila ay wala rin transparency ang kanilang mga pondo sa mga Pilipino. Nakatago ang pondo nila. Di po ba, mga kababayan? Ano ang kailangan lang nilang ipasa sa COA? Certification lang. Di po ba? Liquidation by certification lang. Tapos dito magtitiwala ang abogado sa mga ganitong klaseng politiko yata. Na yung pera na pinagkakatiwala natin sa kanila, walang resibo. Di ba hinahabol na nga ng COA yan? Yung ginawa ng DPWH na proyekto, di ba? Yung mga flood control, dahil hindi nagtutugma, yung napakalalaking bilyones yata, doon sa mga dokumento. Kaya hinahanapan sila ng talagang dokumento. Di po ba? Para magtama. Di po ba? At napakaraming natutuklasan dito sa institusyon na ito. Merong mga senador dyan pumutok ng mga nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaraang taon. Nangungumisyon! Di po ba? Kaya bilib na bilib ako dito sa mga vlogger. Kaya may katotohanan talagang nababayaran yata sila eh. Di umano eh. Ayon mismo sa pinasabog ni Banat Bay, di po ba? Media na. Ngayon lang naglabas ang media ng ganyan. Sa tagal-tagal po. Sa tagal-tagal na ang media hindi nagpapalabas ng ganyan. Di ba? Na pinapahayag nila na yung dokumento ay nagtutugma doon sa hawak na dokumento ng ibang congressman at ni Congressman Manuel na isang number 1 kritiko ng mga Duterte yan. Itong Makabayan Black. Pero sumasang-ayon itong si Manuel dito sa pahayag ni dating Pangulong Duterte at dito sa pinasabog ni Congressman Ungab. Di po ba? Hindi ba unbelievable yun? Yung kritiko mo, yung talagang gustong-gusto ka ipabagsakin, tapos ngayon, parang pinapanigan at pumapabor pa ron. At mismo, ang Congressman Manuel ay nagtataka, bakit napakatagal na kasing panahon na walang transparency o transparent. Di ba?
ang institusyon ng Kamara at Senado pagdating po sa BICAM, itong kanilang committee report? Wala. Di po ba? Itong ginagawa nila sa BICAM, wala. Sila. At minadali. Di po ba? Minadali kasi nila yan. Ayon na mismo kay Congressman Manuel. Minadali nila. Di po ba? Dahil halos December na yan. Gahol na gahol sila. Di po ba? Kaya nga, baka pati yung mga pumirma, hindi na nila tiningnan, inisa-isa. Yung mga pages. Dahil napakaraming pages yan, di ba? Ilang pages yan. Yung pinirmahan nila. Makikita pa ba nila isa-isa yan? Di ba? Hindi naman po lahat ng pages ay may blanco. May mga nakasingit dong blanco. Hindi lahat. Di po ba? Ano malay natin kung yung mga blanco na ilagay sa gitna o sa mga ilalim? Di po ba? Hindi natin alam dahil sila inahan doon. Kaya kailangan natin makita yung ginawa nila nung time na yun. Di po ba? Yun nga rin ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ayusin nyo yan. Pinababalik nga yan, kaya hindi po pwedeng isa-batas yan. Yung pinirmahan ni Pangulong Marcos dito sa GAA, hindi po pwedeng maging batas yan dahil hindi magiging tama kasi ang paggawa ay labag sa batas. Hindi tatama. Di po ba? Dahil maraming blanco. Ang tanong natin, sino? Yun din ang hinahanap. Sagutin mo, Jared, attorney. O yan, ito si Alicia nila. Sagutin nyo, sa sino? Hinahanap ni Manuel, sino pumirma? Sino pumirma ron? Doon sa mga blanco, nung ipasa na nila. At maging GAAB na to, itong GAB, itong GAB, na itong General Appropriation Bill. Kasi gagawin nilang bill ito Di ba? Dito po, sa sinasabing BICAM, itong Conference Committee Report, dito po nagsimula yung blanco. Yung mga blanco. Di ba? Pero pagdating po rito, dito po sa General Appropriation Bill, itong GAB, di ba? Diyan na po nila dodoktorin yan. Dodoktorin na po yata nila yan, di umano. Para po pagkadating po dito sa sinasabing General Appropriation Act, ito pong GAA na pipirmahan ng Pangulong Marcos, kumpleto na po lahat ang numero. Wala na pong blanco. Kaya nga pinipilit ni Alicia na wala raw blanco ang pinirmahan. Kahit daw po ito tingnan sa website ng DBN o DBM, itong Department itong Department of Budget Management, yung DBM, di po ba? At itong sa GAA, wala raw po, malinis, ginagawa pong bobo tanga. Wala nga transparency, di ba? Itong BICAM, giniloloko lang tayo ni Jared, ginagawa tayong gago nito, mga gago na ito, nagpapaagago, nagpapakaulol. Di ba? Nagpapakaulol yata ito mga ito at nagpapakatanga at nagpapaagago at pati ang kanilang mga followers ay ginagawa po tangat bobo at wala po sila ka-concern sa pera ng bayan itong mga tao na ito. Kilalaki ng pera natin at umuutang pa tayo. Nagkakautang-utang pa ang bansa natin ngayon na ang ating pera ay nakikita natin na walang transparency ang ating pera. Pero sa mga vlogger na ito at merong abogado na walang ka-concern sa pera ng mga Pilipino, ito ibang klase, no? Ibang klase sila, mga kababayan. Ibang klase pagdating na po sa pera yata at sa politika. Ibang klase. Talagang ilalagay po sa kumunoy ang ating bansa. Ilulubog po ang ating bansa sa pagkakautang. Pagka ganito ng ganito po. Na walang patutunguhan ng pera natin at wala rin po yatang patutunguhan ng ating mga inutang. Di po ba? Lalo po ngayon. Mismo ang kapatid na si Senadora Amy Marcos may pinapopotok dyan. Meron siyang marites sa mga Pilipino. 1 trillion para lang sa pagpababagsak sa mga Duterte. Yan ang marites ni Senadora Amy Marcos. Di po ba? Kaya nakakalungkot po, no? Nakakalungkot. Kung may katotohanan, di umano na meron tayong mga vlogger na abogado. Tapos yung may nag-aaral na abogado. Tapos meron naman nagpapakatalino na isang babae. Nakala mo kay tali-talino.
Diba? Na para po silang di umano nagiging bobo, tangat, gago na yata. Dahil lang sa ganito, ibang klase, no? Wala man lang silang nakita, nasilip, at pilit nilang itinatama ang mali, yata, mga tambay. Wala. At pilit nilang pinasasama ang dating Pangulong Duterte, na ang dating Pangulong Duterte ay concern na concern sa ating bansa, lalong-lalo sa ating kapirahan. Pero itong mga vlogger na ito, wala silang pakialam. Sa pakinabang lang kaya, sila may pakialam, mga kababayan. Mga ibang klase po. Ibang klase to. Ganito na po ba? Paano aasenso ang ating bansa? Never aasenso ang ating bansa, mga tambay. Pag may mga ganitong klase na walang pakialam, walang pagmamahal sa pera ng ating bansa. Walang pagmamahal, walang nakikitang anomalya yata, walang korupsyon nakikita. Ngayon lang ako nakakita, mga tambay, na nagpuputukan na po ang issue. Napakarami na pong issue. Pero pagdating po sa kanila, wala pa rin sila nakikitang issue. Isang damukal na po ang lumalabas na issue sa kanila. Pero sa mga tao na ito, may abogado, may nagpapaka-abogado, at merong nagpapaka-chief justice na babae sa sobrang talino, walang nakikita po na anomalya sa ating bansa, mga kababayan. Ang tanging nakakita lang po ng mga anomalya sa ating bansa, ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte, at ang mga iilan-ilan po na mga congressman na sumusuporta at senador na nakakita. Diba? Kasi pati si Senator Bato, may sinabi siya, talagang may mga blanco talaga. Mismo, mga congressman, kasama pa mga Kabayan Black. Ibang klase, mga kababayan. Pero kahit naman po, kahit nagsalita si Manuel, wag po rin natin iboboto yan, mga tambay. Wala tayong kapag-pag-asa sa mga Makabayang Black. Kahit po yan nagsasabi na totoo ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, wag pa rin natin bigyan ng simpatya yan, lalo sa boto, mga kababayan. Dadalhin lang po tayo sa kumunoy ng mga yan, mga sumusuporta yata sa CPP, NPA, NDF yan. At talagang hindi po tatantanan yan, lalong-lalo mga Duterte, mga kababayan. Kaya dito po, sa nakita po natin, kaya po natin diniretso ang vlog about po dito dahil hindi po nila tinitigilan ito hanggat hindi po nila naitatama at pilit po nilang tinutwist po nila ang issue na yung nakikitang korupsyon ay pilit pa nilang pinasasama yung nakakita ng korupsyon yata. Yung nakakita yata ng korupsyon o may korupsyon yata ay siya pang pinasasama. Yung nakakakita di umano, mga tambay. Ibang klase, no? Itong mga tao na ito, nakakaano lang po, no? Abogado, merong nagpapaka-abogado, nag-aaral yata, pero, ginagawa lang po tangat bobo ang kanilang tagasunod, ang kanilang mga followers. Ibang klase, magtatatlong taon na tayo, ni hindi man lang nila maipagmalaki ang nagagawa nila, ang nagagawa ng kanila ipinagtatanggol. Ano kaya ang malalaking proyekto na nakikita natin? Meron po ba silang malalaking mga airport na napapagawa? Meron po ba silang malalaki na bagong naipapagawang mga tulay na magdudugtong sa mga probinsya natin? Di po ba? Meron po ba silang napapalinis katulad ng Manila Bay at Boracay man lang? Mga babayan, ibang klase. Meron silang binigay sa atin, Maharlika Investment Fund, saka flood control na napakadami, 5,500, mga tambay, ang ipinagmalaki. At marami pa raw proyekto. Ipinagmamalaki nga ni Sangkay, napakaraming proyekto po, mga tambay. Matatapos pa kaya yun? 3 taon na. Di po ba, mga kababayan? Kaya po, ngayon po sa panahon po ng bagong Pilipinas, mga kababayan, napakarami po yata na mga naging gago, naging bobo, naging ulul, at nagpakatanga po ng mga vlogger po yata, mga kababayan, sa panahon po ng bagong Pilipinas, mga katambay. Nabago po ang imahe ng mga vlogger po sa bagong Pilipinas. Nung pumasok po ang bagong Pilipinas, nabago po ang imahe ng napakaraming vlogger sa ating bansa. Nagpakaulul po yata sila, nagpakagago po yata, nagpakatanga,
Dahil po yata sa pera, mga tambay. Nagtatanong lang si Katambay Manong. May abogado pa po yata, mga tambay. Hindi naman po masama magtanong, di po ba, mga kababayan? Dahil nakakaulol po talaga yan. Pagka nasisilaw ka sa pera, kahit may pinag-aralan ka, kaya ka po yata talaga silawin yan, mga kababayan. Kahit abogado ka pa, yata, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po. At nakakalungkot po, mga tambay, sa dami po ng nangyayari po sa ating kapirahan. Pero wala pong kumikilos para imbestigahan ang ating kapirahan. Wala man lang naglalakas loob na imbestigahan ito. Wala man lang BICAM na tayong nakikita para imbestigahan itong itong napakarami ng pinasasabog at natutuklasan. Ni ayaw man lang nila ipatawag ang Vice President sa committee. Katulad ng BICAM, ang dating Pangulong Duterte, ayaw man lang nilang patawag para ito'y imbestigahan. At itong mga congressman katulad ni Congressman Ungab at isama na nila si Cathy Binag. Di po ba, mga bayan? Wala! Pero pagdating sa mga Duterte, isang damukal na hearing ang BICAM, mga tambay. Walang lubay, magtatatlong taon na yata o 2 taon ng hearing pagdating sa mga Duterte. Pero pagdating sa mga issue ng ating kaperahan, ni isang hearing, nada, mga kababayan. Unbelievable, only in the Philippines. Pagpasok ng bagong Pilipinas. Wala nang korupsyon ng Pilipinas nang pumasok ang bagong Pilipinas. Wala na, ni isa. Pagkadating sa mga vlogger na nagpakabobo at nagpakatanga na yata, mga kababayan. Wala na nakitang korupsyon. Only in the Philippines, mga kababayan, pagpasok ng bagong Pilipinas. Nakakalungkot. Nakakalungkot ang ating bansa. Dadalin tayo sa wakawalan at dadalin tayo sa napakaraming utang. Utang na loob, mga kababayan. Trilyon dadalin tayo na wala namang patutunguhan. Yata ang ating pera. Mukhang mailalagay lang yata sa napakalalaki nilang vault, mga tambay. Lalo ngayon, maghahalalan. Gamit na gamit po yata talaga nila at kailangan nilang gumawa ng napakaraming blanco yata para sa halalan. Kailangan nilang magblanko. Di kaya, mga kababayan? Ay nako, pasensya na po. Napahaba po ang ating vlog. Medyo nakakainit lang po ng dugo, mga kababayan, pagka ganito ng ganito. Imbis na pagtulong-tulungan po at talagang itama ang mali, ang korupsyon ay itigil at talagang ito ay talagang dapat aksyonan, bigyan ng parusa ang nagkasala nang hindi pamarisan. Pero ang nangyayari po ngayon, nagtatakipan pa yata sila sa mga ginawa nila. Parang mga sindikato, mga kababayan. Para yata silang mga sindikato nagtatakipan sa kanilang ginawa yatang krimen. Nagtatanong lang po. Ay nako. Maraming salamat po at patawad po, mga kababayan. Patawad po sa mga nasabi po na inyong lingkod at sa pagtaas po ng boses ni Kamanong. Patawarin niyo po si Kamanong. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po, mga kababayan. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.